Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kanchismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang pag-uusapan natin na may kinalaman dito sa Di Alipay, balak na ilatag ay 2026 sa Free TV ng ABS-CBN at the same time tungkol kina Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin nga po muna natin ang tungkol sa Di Alibay question ng mga fans, kasama kaya ang Di Alibay sa ila-line up ngayong 2026. So mapapanood na kaya natin ang Di Alibay sa Free TV. Nag-post kasi ang ABS-CBN Studios and ayon nga dito, ABS-CBN teases exciting 2026 lineup. Headlined by top Kapamilya stars. So, ayan. ABS-CBN unveiled its lineup of fresh and returning programs for 2026, which is a mix of romance, action, drama, and reality competitions. Top billed by some of its biggest and brightest stars. So, eto na nga, kasama kaya sa lineup po ang Di Alibay. Pero based dito sa huli natin binasa, walang suspense romance. So, kinakabahan ako. Baka hindi makasama ang Di Alibay. Drama action lang po yun nabanggit. Pero more on suspense romance ang Di Alibay. So, medyo alanganin parang tayo, ngayong 2026. Nako, sana naman po ilapag nila yan sa Free TV dahil marami pong nag-aabang na Kim Pao Natics na mailapag po ang Di Alibay sa Free TV para mapanood po ng ibang hindi nakapanood sa Prime Video. Sayang naman, yung iba talaga hindi kasi nakapanood So, ang ganda pa man din po nito. Paniguradong kikita pa po sila dyan sa mga ads, di ba? Kung ilalapag nila sa Free TV. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Kitty Bell. Sabi niya rito, 2 months healing daw po yun. So, from December to February pa. Nako, yun na nga. Medyo matatagalan pa pala ang healing process nitong si Paolo Avellino kasi talagang may injury na rin kasi siya sa kanyang balikat so na-triggered lang po talaga, siguro natamaan talaga, masyadong bigay todo si Paolo Avellino dito sa Di Alibay. Talagang gustong-gusto niya kasi yung project na to, so hindi naman natin masisisi na talagang grabe yung dedication niya sa project na yun. So ayun, medyo matatagalan. Siguro pahinga rin po talaga muna sa workout ang Kim Pao. Hindi muna makakapag sila Kim and Paolo. Si Kimi, wag ka, hindi rin nag-workout habang hindi pa pwede si Pao na paghahalataan. Charot lang. Anyway, sana gumaling na, at wala pong maging malalang problema sa balikat ni Pao. And ayun nga, buti na lang din, si Kimi ay rin po, dito inaalagaan nga raw po si Paolo Avellino. So mabilis gagaling yan. Ikaw ba na maalagaan ng taong mahal mo? Uy, paka-OA. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Lot and Home Hunter. Sabi niya rito, Miss Ganda, good AM. Yan si Ogie.
Kaya gusto niyang maghiwalay ang Kim po kasi may gusto yan kay Paolo. Hoy, yun lang yun eh. Tapos, dinadawit pa si Jay. May echo na yan eh, hindi siya nahiya sa partner ni Jay na gusto nitong si Ogie, maghiwalay din itong si Jay at Echo para ipilit at isiksik si Jay kay Paolo. Ano? No, kay nararamdaman ni Echo, panigurado may giggle din tong dalawa sa kanya kung totoo to. So, hindi naman kasi tama na gawin. Ayun. Konting respeto, di ba? Mag-asawa naman na ang dalawa. Ano ba, Ogie? Ayan, nasaan bang utak mo, banda? Ikaw yata ang may gusto dyan. Sa alaga mong si Jay, may asawa ka, di ba? Ipilit mo yung alaga mo kay Paolo. Ayaw niya nga mag-jump sa alaga mo. Kasi kung walang gusto si Paolo, hindi niya tatanggapin ang linlang. Kasi may project din sila ni Jay that time eh. Maybe na siya bumalik kay Jay. Bakit din na siya bumalik kay Jay? Hindi pwedeng diktahan ng isang tao kung sino ang gusto niya. Diktahan mo, pamilya mo. Si Paolo yung talaga sa hindi mo madidiktahan kung na dapat ito, dapat siya, dapat ganyan. Kasi si Paolo, malinaw sa kanya kung sino ang gusto niya, kung sino ang ayaw po niya. Mahirapan talagang makumbinse si Paolo Avellino. Good luck talaga kung makukumbinsi po nila. Hindi lang sila mahihirapan. Talagang hindi nila makukumbinse si Pau. Diba nagustuhin yung isang tao? So may sariling ideal woman si Paolo Avellino. At nakikita po niya yun kay Kim. Di naman natin dinadown ang iba. Pero si Kim kasi yung bagay kay Paolo. Kumbaga, nakikita niya na siya na. Kasi maraming katangian si Kim na gusto po ni Paolo Avellino. Nakikita niyo naman, lagi yung may panakaw tingin si Pau. And yung mata niya halos hindi na po maalis kay Kimi. Halos matunaw kapag titigan po niya si Kim Chu. 'Di ba? Sa kanilang edad na yan, parang puppy love pa ang nararamdaman nga po na chemistry ng mga fans sa kanilang dalawa. Kung paano nila tingnan at titikan ang isa't isa. Samantala, dumako naman tayo dito sa comment ni Norma Dayag. Sabi niya, I don't believe, Gandara, good AM. Me, Gandara, I don't believe in that predictions. It just fallacies that it might happen or not. It might happen or not. The best resort to combat these fallacies are prayers. Very powerful weapon to combat with these predictions of Rudy Baldwin. Only God knows what lies ahead of us, and He is our Alpha and Omega. God bless us all. Wow, ayan. Okay, mag-alala, marami po tayong hindi naniniwala sa kanyang mga predictions na yan. 'Di ba? Tungkol po kay Kim Chu, lalo na yung tungkol sa pagkakasakit ni Kimi. Kasi napaka-healthy po ni Kim Chu. And marami pong taong hindi siya pinapabayaan. Mahal sa buhay, na lagi pong nandyan tuwing meron pong problema si Kim. 'Di ba? Mayroon pong liwanag at lagi pong dumadamay sa kanya. Kaya naman hindi po talaga mangyayari yung predictions na yun kay Kim Chu. Samantala, narito naman yung another hula nga kay Kimi and sa kanilang dalawa ni Pau, hinulaan ng kilalang psychic na ang kapalaran ng Kim Pau. Ang taong ito ng Fire Horse. Hindi raw magkakatuluyan sina Kim Chu and Paolo Avellino dahil nakatakda sila sa non-showbiz partner. Sa hula pa niya, pinag-iingat din niya si Kim dahil nakikita raw niya ang future na possible itong magkasakit dahil sa stress na iniinda. Grabe, daming taong nakapaligid po kay Kimi and kaya nga po nagbabalas na rin po siya ngayon, vacations, and
all. So, payo pa niya sa Chinita Princess na mag-let go na lang ito, tanggapin kung ano man ang sitwasyong kinakaharap nito sa kasalukuyan. So, ano bang ibig sabihin dito? Palayain na lang po at patawarin na lang basta-basta yung ginawa ni Ate Lakam po sa kanya. Syempre, di ba hindi niya naman mararamdaman ang nararamdaman ni Kim. Parang ganun kasi yung gustong sabihin dito. Isa na rin daw mabuting gawin nito ay ang magpatawad, otherwise possible raw bumigay ang katawan nito at masadlak sa wheelchair o malumpo dahil sa karamdaman. Grabe. Kinokonek lang po talaga ito doon sa naging issue ni Kim sa kanya pong kapatid. For sure yan po yung naging context niyan. Kaya ito yung ginawa niyang hula. Pero, tungkol naman dito sa pinaghihiwalay na ang Kim Pao. Grabe, nagulat din po ang manager niyang Kim Pao na grabe kasi yung hula. Bukod sa magkakasakit, sa iba daw nakatadhana ang Kim Pao. Isa sa kanila ay sa non-showbiz, di ba? Grabe. So, ultimo manager talagang nagulat dito at hindi makapaniwala. Kasi kilala po nila ang Kim Pao at saka sila'y nakakakita sa tunay na kilos at galaw nila Kim and Paolo kung sino ba talaga sila at ano ba talaga sila. And si Paolo Avellino rin naman talagang handa pong ilaban si Kim Chiu kahit ano pong mangyari. Tunayan yan, di ba? Talagang siya na po ang gumagalaw at nagpapakita ng kanilang relasyon. Nalala niyo yung live niya nila ni Kim Chiu sa Discord. Si Pao pa yung nagsabi na magla-live at mauulit pa rin yung kanilang live. And sabi pa niya, next time sa TikTok naman daw. Sa TikTok naman daw ni Kim. So, siya na yung nagbibigay po ng assurance talaga sa mga fans. Kaya imposible talaga na etong mga hula na to, kina Kim and Paolo. Pero syempre sabayan pa rin po natin ng dasal, hindi ba? Napaka-consistent ni Pao sa Kim Pao and lalong higit kay Kim Chiu. Kaya ayan, huwag po nating pansinin kaya ultimo manager nagugulat 'di ba? Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and kita-kits po tayo muli sa susunod nating chikas. Maraming